Kumusta kayo? Alam nyo, minsan napapaisip tayo, paano nga ba talaga nagsimula ang lahat? Yung pinakaumpisa? Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga pinakasikat na kwento ng paglikha, ang ikalawang kabanata ng Genesis, para alamin kung paano nga ba nilikha sina Adan at Eva. Tara, simulan na natin? Okay, so para masimulan, i-imagine niyo muna to. Isang mundong wala pang laman, tahimik, parang isang blank canvas na nag-aabang. Wala pang ulan, wala pang taong nag-aalaga sa lupa, ganyan daw ang eksena bago pa man magkaroon ng buhay. So, sa unang bahagi, titingnan natin itong tinatawag na isang mundong naghihintay. Ano nga ba talaga ang itsura ng daigdig bago pa sumibol ang kahit anong halaman o gumala ang anumang hayop? Ayon sa salaysay, yung mundo dati talagang tigang, wala kang makikitang halaman kahit palumpong. Pero eto yung cool part, 'di ba? Kahit walang ulan, may mga batis daw na galing sa ilalim ng lupa na nagdidilig dito. Kumbaga, parang inihahanda na yung hardin, pero wala pa yung hardinero. Ayan, ngayong handa na ang lupa, eto na, papasok na ang bida. Pag-usapan naman natin kung paano nabuo ang tao mula sa simpleng alabok at binigyan ng kakaibang hininga ng buhay. Alam nyo, yung proseso ng paglikha sa tao, sobrang unique. Kasi yung katawan niya, galing lang sa alabok ng lupa. Very basic, 'di ba? Makalupa. Pero yung nagbigay buhay, yun yung espesyal, ang hininga ng buhay. Parang dito talaga naghalo yung lupa at langit sa iisang katawan. So anong ibig sabihin ng nilalang na may buhay sa konteksto na to? Hindi lang siya basta katawan na gumagalaw. Ang ibig sabihin, isa siyang katawan na may divine spark. Yung hininga mismo galing sa Diyos. Dito nagsama yung physical at spiritual. Okay, so may tao na. Siyempre, kailangan niya ng bahay, di ba? At dito na ngayon papasok yung sikat na halamanan ng Eden. Pero hindi lang ito basta tirahan ha. May trabaho siyang kasama, alagaan yung lugar. Inilarawan yung Eden na parang perfect paradise, maganda sa mata, sagana sa pagkain, at yung trabaho ng tao, simple lang, alagaan yung hardin. Pero, sa gitna ng lahat ng yan, may dalawang puno na medyo special. At itong mga punong to ang magiging super importante sa mga susunod na mangyayari. At para lalo nating magets kung gaano kasagana sa Eden, binanggit pa yung 4 na malalaking ilog na nanggagaling daw doon. At yung mga ilog na to, dumadaloy sa mga lugar na kilala sa ginto at mamahaling bato. Parang sinasabi na yung Eden talaga ang pinaka-source ng lahat ng yaman at kabutihan. So, isipin nyo to, sa paraisong ito, halos lahat pwede. Pwedeng kumain galing sa kahit anong puno. Ganun kalawak ang kalayaan. Pero sa gitna ng lahat ng oo, may isang huwag, isang pagpili, isang limitasyon, at yun ang nag-iisang pagsubok sa pagsunod. At itong nag-iisang bawal na to, may mabigat na kapalit. Sobrang linaw, walang paligoy-ligoy. Sabi, sa araw na kumain ka mula doon, tiyak na mamamatay ka. Yun na yun ang batas. Pero kahit na perfect na yung lugar, 'di ba? May napansin yung milikha na parang may kulang. May isang bagay na hindi mabuti. Dito na magsisimula yung search for a partner. Ito ang mga salitang to, dito talaga nagbago yung takbo ng kwento. Kasi for the first time sa salaysay, may sinabing hindi mabuti. Ito yung moment na na-realize na ang tao, kahit nasa paraiso pa yan, kailangan niya ng kasama. So anong unang ginawa? Nilalangan lahat ng hayop tapos dinala sila sa tao para pangalanan niya. Na by the way, yung pagpapangalan, sign yun ng authority at talino nun eh. Pero yung tunay na purpose nito, para makita, meron ba dito na pwedeng maging angkop na katulong para sa kanya? At ang resulta? Matapos yung pangalanan ng lahat ng hayop, wala. Wala ni isang nahanap na angkop para sa kanya. So, balik sa simula. Mag-isa pa rin si Adan. Dahil hindi sapat ang mga hayop, kailangan ng ibang approach, isang mas personal, mas malalim na solusyon. Dito na papasok yung sikat na linyang buto ng aking mga buto. Yung paglikha naman sa babae, iba na yung proseso. Sobrang intimate, 'di ba? Hindi na siya galing sa alabok. Kinuha siya mula mismo sa tadyang ng lalaki. Sabi nga nila, malapit sa puso. Kaya yung connection nila, hindi lang basta physical, mas malalim, mas esensyal. At yun yung naging reaksyon ng lalaki.
Parang tula, di ba? Puno ng pagkilala at saya. Agad-agad niyang nalaman, ito, katulad ko to, galing sa akin to. At dito rin daw nakuha yung pinagmulan ng salitang babae, dahil sa lalaki siya kinuha. So anong kinalalabasan ng lahat ng to? Yung konsepto ng pagiging isang laman. At hindi lang to tungkol sa pisikal ha. Sinasabi nito na sila'y magiging isa sa isip, sa puso, sa lahat ng bagay. Ito raw yung pinaka-foundation ng isang malalim na relasyon. At yan, dyan nagtatapos yung kabanata sa isang napaka-powerful na imahe, di ba? Pareho silang hubad, pero walang hiya, walang malis siya. Ito yung picture ng isang mundong puro, isang relasyong wala pang kahit anong gulo o komplikasyon. Kaya yung kwento, iniiwan tayo na may ganitong tanong, no? Ano kaya ang pakiramdam na mabuhay sa isang mundong walang hiya? Diba? Isang bagay na pwedeng-pwede nating pagnilayan. Salamat sa pagsama nyo sa pagsilip na ito.